Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Ang 17 Sustainable Development Goals ay hindi magkakahiwalay na listahan ng layunin. Ang isang proyektong tumutugon sa gutom, kalusugan, kalikasan, kabuhayan at pagkakapantay-pantay ay mas matibay kaysa proyektong maganda lamang sa larawan ngunit may naiiwang pangangailangan. Balikan natin ang tungkol sa 17 Sustainable Development Goals sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. 5Ps Fact Check. Legit ba ang layunin? Tukuyin kung tama o mali ang mga pahayag. Ang gulayan ng barangay ay maaaring makatulong sa Goal 2, Goal 3, Goal 12 at Goal 15. Tama. Ang Goal 16 ay pangunahing kabilang sa partnership dahil tungkol ito sa pagtutulungan ng mga bansa. Mali. Ang Goal 17 ay pangunahing kabilang sa partnership dahil tungkol ito sa pagtutulungan ng mga bansa. Ang Leave No One Behind ay nangangahulugan na dapat isaalang-alang ang mga nasa malalayong lugar, mahihirap na pamilya, persons with disabilities, kababaihan, kabataan at iba pang maaring maiwan sa serbisyo. Tama. Ang People, Planet, Prosperity, Peace at Partnership ay 5 pangunahing focus na tumutulong upang maunawaan ang malawak na saklaw ng SDGs. Tama. Ang Peace sa 5Ps ay tumutukoy sa kawalan ng katarungan, karapatan at ligtas na pamayanan. Mali. Ang Peace sa 5Ps ay tumutukoy sa pagkakaroon ng katarungan, karapatan at ligtas na pamayanan. Ang pagkakaugnay-ugnay ng SDGs ay nagpapakita na ang pag-unlad ay hindi pwedeng hati-hati. Hindi matibay ang kabuhayan kung wasak ang kalikasan, at hindi rin magiging patas ang serbisyo kung may mga pamayanang hindi naaabot. Dahil dito, kailangan ng malinaw na pambansang estratehiya upang ang pagpapasya sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran ay hindi magkabanggaan kundi magtulungan. Layunin ng aralin na ito na masuri ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD bilang balangkas na nag-uugnay sa pangangalaga ng kapaligiran, wastong paggamit ng likas na yaman, pag-unlad ng kabuhayan, at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Pag-unlad na may pananagutan. Piliin ang proyektong makatao. May pondong inilaan ang isang bayan para sa pagpapaunlad. Suriin ang bawat mungkahi at tukuyin kung alin ang maaaring suportahan. Lagyan ito ng mga kondisyong makapoprotekta sa kalikasan at kapakanan ng mamamayan. Bagong sentro ng negosyo. Magtayo ng gusali at mga establishmento sa bahaging malapit sa kagubatan upang dumami ang negosyo at trabaho sa bayan. Proyektong pagmimina. Magbigay ng permit sa pagmimina dahil maaari itong lumikha ng trabaho at dagdag na kita para sa bayan. Bagong pamilihan. Magtayo ng pamilihan upang magtulungan ng mga magsasaka at maliliit na negosyante na maibenta ang kanilang mga produkto. Programang pangkabuhayan sa kanayunan. Magbigay ng pagsasanay sa kabuhayan, suporta sa lokal na produkto, pagtatanim ng puno at maayos na pamamahala ng basura sa mga barangay. Aling mungkahi ang may pinakamalinaw na agarang pakinabang sa kabuhayan? Aling mungkahi ang maaaring magdulot ng malaking panganib sa kapaligiran kung walang malinaw na tuntunin? Aling mungkahi ang maaaring suportahan kung lalagyan ng wastong kondisyon at proteksyon? Anong mga kondisyon ang kailangang idagdag upang matiyak na ang proyekto ay hindi lamang kumikita, kundi nakabubuti rin sa kalikasan at mamamayan?
Sino ang kailangang isama sa pagpaplano upang matiyak na walang may iwan sa pakinabang ng proyekto? Makikita sa gawain na hindi sapat na ang isang proyekto ay kumikita o nakalilikha ng trabaho. Kailangang suriin kung ito ay ligtas para sa tao at kalikasan. Makatarungan ang pakinabang, may pananagutan ang nagpapatupad, at makabubuti pa rin sa susunod na henerasyon. Dahil dito, kailangan ng malinaw na gabay upang ang pagpapasya sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran ay hindi magkabanggaan kundi magtulungan. Dito pumapasok ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Ang PSSD ay isang pambansang balangkas na tumutulong sa pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon, pagkasira ng kapaligiran, pagkaubos ng likas na pinagkukunang yaman, dulot ng mali at maaksayang paggamit ng mga ito. Noong 1987, sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, binuo ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Layunin nitong maglatag ng mga estratehiya upang maging mas responsable ang paggamit ng likas na yaman at mas mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Sa PSSD, hindi sapat na tanungin lamang, may kikitain ba ang proyekto? Mahalaga ring itanong, ligtas ba ito para sa tao at kalikasan? Makatarungan ba ang pakinabang nito? May pananagutan ba ang mga nagpapatupad nito? Makabubuti pa rin ba ito sa susunod na henerasyon? PSSD Phrase Puzzle. Buuin ang 10 estratehiya. Ayusin ang mga salita upang mabuo ang wastong estratehiya ng Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Una, pagsasama ng mga konsiderasyong pangkapaligiran sa pagpapasyang pang-ekonomiya at panlipunan. Ikalawa, pagtatakda ng tamang presyo sa likas na pinagkukunang yaman. Ikatlo, property rights reform. Ikaapat, pagtatakda ng Integrated Protected Areas System. Ikalima, rehabilitasyon ng mga nasisirang ecosystem. Ikaanim, pagkontrol sa polusyon. Ikapito, integrasyon ng populasyon bilang isyu ng panlipunang kapakanan sa pagpaplanong pag-unlad. Ikawalo, pagpapalago ng ekonomiya sa mga pook rural o kanayunan. Ikasyam, pagsusulong ng edukasyon tungkol sa kapaligiran. At ikasampu, pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan at institusyon. Ang mga pariralang binuo ay ang 10 pangunahing estratehiya ng PSSD. Ipinapakita ng mga ito na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakatuon sa kita, negosyo o infrastruktura. Kailangang isaalang-alang din ang kapaligiran, likas na yaman, kabuhayan, kaligtasan at pakikilahok ng mamamayan. Upang mas madaling maunawaan, maaaring pangkatin ang 10 estratehiya sa 4 na mahalagang focus. Pagpapasya na may halaga, karapatan at proteksyon, ekosistema at kalinisan, at pamayanan at pakikilahok. Una, pagpapasya na may halaga. Hindi libre ang likas na yaman. Kabilang dito ang pagsasama ng mga konsiderasyong pangkapaligiran sa pagpapasyang pang-ekonomiya at panlipunan. Sa bawat pagpapasya tungkol sa pagmimina, agrikultura, enerhiya, negosyo, kalsada, pabahay at iba pang proyekto,
kailangang isaalang-alang ang epekto nito sa kapaligiran. Hindi dapat puro kita, bilis ng proyekto o dami ng gusali ang batayan ng pag-unlad. Dapat ding suriin ang epekto nito sa kagubatan, sakahan, ilog, dagat, kalusugan at kaligtasan ng pamayanan. Halimbawa, bago magtayo ng kalsada sa bulubunduking lugar, kailangang suriin ang mga puno, daluyan ng tubig, posibilidad ng pagguho ng lupa at epekto nito sa mga residente. Kasama rin sa pagpapasya na may halaga ang pagtatakda ng tamang presyo sa likas na pinagkukunang yaman. Ang troso, mineral, tubig, lupa at yamang dagat ay hindi simpleng libre. Bahagi ang mga ito ng puhunan o salik ng produksyon, ngunit limitado ang supply at hindi agad napapalitan. Kapag masyadong mura ang paggamit ng likas na yaman, maaaring dumami ang pag-aaksaya at mapabilis ang pagkaubos nito. Kapag isinama ang tunay na halaga nito, kabilang ang gastos sa rehabilitasyon at epekto sa komunidad, mas nagiging responsable ang pagpapasya. Halimbawa, kung papaubos na ang troso mula sa kagubatan, hindi dapat balewalain ang panahon at gastos na kailangan upang muling mapalago ang mga puno. Ikalawa, karapatan at proteksyon. Hindi basta-basta ang paggamit ng kalikasan. Kabilang dito ang property rights reform. Mabilis maubos ang limitadong likas na yaman kapag malayang nakukuha at nagagamit ng kahit sino nang walang malinaw na tuntunin. Sa ilalim ng property rights reform, maaaring bigyan ng malinaw at kondisyonal na karapatang gumamit o mamahala ng ilang likas na yaman ang isang individual, grupo o kumpanya. Ngunit kaakibat nito ang mahigpit na limitasyon, pananagutan, regular na monitoring at parusa sa paglabag. Hindi ito nangangahulugang pwedeng basta ipagbili o angkinin ang kalikasan. Layunin nito na magkaroon ng malinaw na pamamahala upang maiwasan ang labis at mapang-abusong paggamit ng likas na yaman. Kasama rin sa karapatan at proteksyon ang pagtatakda ng Integrated Protected Area System. May mga lugar na kailangang higit na mapangalagaan dahil mahalaga ang mga ito sa biodiversity, tubig, pagkain, gamot at balanse ng ecosystem. Kasama rito ang mga kagubatan, watershed, bakawan, coral reef, pambansang parke at iba pang tahanan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Hindi lahat ng lugar ay dapat pagtayuan, pagminahan o gawing komersyal na pasilidad. May mga lugar na kailangang protektahan dahil ang pagkawala ng isang bahagi ng ecosystem ay maaaring makaapekto sa kabuuan. Ikatlo, ekosistema at kalinisan. Kapag nasira ang ugat, apektado ang lahat. Kasama rito ang rehabilitasyon ng mga nasisirang ekosistema. Ang ekosistema ay binubuo ng ugnayan ng mga halaman, hayop, tao, tubig, lupa, hangin at iba pang bahagi ng kapaligiran. Kapag nasira ang kagubatan, maaring mabawasan ang kakayahan ng lupa na sumipsip ng tubig. Kapag naabuso ang ilog, dagat o kabundukan, maaring lumala ang pagbaha, pagguho ng lupa, kakulangan sa pagkain at pagkawala ng kabuhayan. Kaya mahalaga ang rehabilitasyon ng mga nasisirang ecosystem. Kabilang dito ang reforestation o pagtatanim muli ng puno, rehabilitasyon ng mangrove, paglilinis at pagpapanumbalik ng ilog, pangangalaga sa coral reef at wastong pamamahala ng watershed. Hindi sapat na kumilos kapag tuluyan ng nasira ang kapaligiran. Mas matalino ang maagap na pag-iwas at wastong pangangalaga. Kasama rin sa ekosistema at kalinisan ang pagkontrol sa polusyon. Ang polusyon ay maaaring mapunta sa hangin, lupa at tubig. Kaya kailangang may malinaw na pamantayan at limitasyon sa dami ng usok, dumi, kemikal at basurang maaaring ilabas ng mga bahay kalakal at kumpanya.
Ang isang paraan ay ang end-of-pipe approach. Ito ay paglilimita sa dami ng polusyon na pinapayagang ilabas mula sa pinagmumulan nito. Ngunit mas mabuti pa rin ang pag-iwas sa polusyon bago ito malikha. Kabilang dito ang waste segregation, recycling, paggamit ng mas malinis na teknolohiya, pagbawas sa paggamit ng single-use plastic, at matalinong pagkonsumo ng likas na yaman. Ika-4, pamayanan at pakikilahok. Kaunlarang umaabot hanggang kanayunan. Kasama rito ang integrasyon ng populasyon bilang isyu ng panlipunang kapakanan sa pagpaplanong pag-unlad. Ang usapin ng populasyon ay hindi lamang tungkol sa dami ng tao. Mas mahalaga ang kalidad ng buhay ng mamamayan. Kabilang dito ang sapat na pagkain, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, disenteng trabaho, sapat na kita at kakayahang magpasya ng may sapat na impormasyon. Kapag kulang ang oportunidad at serbisyo sa isang lugar, maaaring mapilitan ang mga mamamayan na lumipat sa lungsod. Maaari itong magdulot ng pagsisiksikan, kakulangan sa pabahay, trapiko at dagdag na pressure sa mga serbisyong pampubliko. Sa PSSD, ang pag-unlad ay dapat nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, hindi lamang sa pagkontrol o pagbibilang ng populasyon. Kasama rin sa pamayanan at pakikilahok ang pagpapalago ng ekonomiya sa mga pook rural o kanayunan. Maraming mamamayan ang naninirahan sa kanayunan, ngunit nakararanas ng kakulangan sa trabaho, kita, serbisyo at oportunidad. Dahil dito marami ang napipilitang lumipat sa lungsod upang maghanap ng kabuhayan. Isinusulong ng PSSD ang pagpapalakas ng ekonomiya sa kanayunan upang magkaroon ng disenteng oportunidad sa mga lugar kung saan nakatira ang mamamayan. Kabilang dito ang pagsuporta sa agrikultura at lokal na produkto, reforma sa lupa, pagpapatayo ng infrastruktura, pagbibigay ng alternatibong kabuhayan, pagsasanay sa kasanayan, serbisyong pangkalusugan at edukasyon, at pagtatatag ng growth centers sa kanayunan. Hindi dapat maging obligadong ticket to success ang paglipat sa lungsod. Dapat may disenteng kabuhayan at kalidad ng buhay din sa kanayunan. Kasama rin sa pamayanan at pakikilahok ang pagsusulong ng edukasyon tungkol sa kapaligiran. Mahalaga ang edukasyong pangkapaligiran upang maunawaan ng mamamayan ang kahalagahan ng kalikasan sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at ekonomiya. Layunin nitong makabuo ng pagpapahalaga at kamalayang magtutulak sa mga tao na maging responsable sa paggamit at pangangalaga ng likas na yaman. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi nagsisimula sa malalaking proyekto lamang. Nagsisimula rin ito sa araw-araw na pagkilos tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagtitipid sa tubig at kuryente, pag-iwas sa aksaya at paglahok sa mga gawaing pangkalikasan. At kasama rin sa pamayanan at pakikilahok ang pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan at institusyon. Mas tumitibay ang pagpaplano at pagpapatupad ng proyekto kapag nakikilahok ang mamamayan at iba't ibang institusyon. Hindi sapat na ang plano ay manggaling lamang sa pamahalaan o kumpanya. Mahalaga ring marinig ang boses ng mga residente, magsasaka, mangingisda, kabataan, kababaihan, paaralan, samahang pangkomunidad, pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng konsultasyon, pakikilahok, impormasyon at pananagutan, mas nagiging patas, angkop at pangmatagalan ang mga proyektong pangkaunlaran. Muli, ang Philippine Strategy for Sustainable Development ay maaaring pangkatin sa 4. Pagpapasya na may halaga, kasama rito ang pagsasama ng mga konsiderasyong pangkapaligiran sa pagpapasyang pang-ekonomiya at panlipunan,
pagtatakda ng tamang presyo sa likas na pinagkukunang yaman. Karapatan at proteksyon, kasama rito ang property rights reform at pagtatakda ng Integrated Protected Areas System. Ekosistema at kalinisan, kung saan kabilang ang rehabilitasyon ng mga nasisirang ekosistem, pagkontrol sa polusyon. At pamayanan at pakikilahok, kung saan kabilang ang integrasyon ng populasyon bilang isyu ng panlipunang kapakanan sa pagpaplanong pag-unlad. Pagpapalago ng ekonomiya sa mga pook rural o kanayunan, pagsusulong ng edukasyon tungkol sa kapaligiran, at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan at institusyon. PSSD Project Audit. Aprobado, aayusin o ibabasura. Basahin ang bawat sitwasyon. Gamit ang prinsipyo ng Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD, tukuyin kung ang proyekto ay aprobado, kung malinaw na isinasaalang-alang ang kabuhayan, kapaligiran, kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Aayusin muna kung may pakinabang ngunit kulang pa ang proteksyon, konsultasyon o kondisyon. Ibabasura kung malinaw na mapanganib, mapanira at walang pananagutan. Pagkatapos, magbigay ng maikling dahilan at isang kondisyong dapat idagdag kung ang proyekto ay maaari pang ayusin upang maging mas likas kaya. Una, bagong kalsada sa bulubunduking barangay. Magpapatayo ng bagong kalsada upang mas madaling maihatid ng mga magsasaka ang kanilang produkto sa bayan. Bago simulan ng proyekto, sinuri ang mga puno, daluyan ng tubig, posibilidad ng landslide at epekto sa mga residente. Aprobado. Ikalawa, quarrying project malapit sa ilog. Pinayagan ang quarrying malapit sa ilog dahil malaking kita ito sa bayan at maraming trabaho ang malilikha. Ngunit walang pag-aaral tungkol sa epekto nito sa ilog, sakahan, kabahayan sa mababang lugar at kaligtasan ng mga residente. Wala ring malinaw na plano para sa rehabilitasyon ng lugar matapos ang operasyon. Ibabasura. Ikatlo, pamilihang bayan para sa maliliit na negosyante. Magpapatayo ng pamilihan upang magtulungan ng mga magsasaka at maliliit na tindero. May plano para sa waste segregation, drainage, rainwater collection at konsultasyon sa mga vendor at residente. Aprobado. Ikaapat, subdivision sa dating sakahan. Gagawing subdivision ang malawak na lupang sakahan upang dumami ang tirahan at negosyo. Wala pang pagsusuri sa epekto nito sa supply ng pagkain, pagbaha at kabuhayan ng mga magsasaka. Aayusin muna. Ikalima, pagawaan na gumagamit ng mas malinis na teknolohiya. Isang pagawaan ng gumamit ng teknolohiyang nakababawas sa usok, kuryente, tubig at aksaya sa hilaw na materyales. Nagbibigay din ito ng trabaho sa lokal na mamamayan. Aprobado. PSSD PIC. Kilalanin ang estratehiya. Tukuyin ang estratehiya ng PSSD na inilalarawan sa bawat bilang. Pagsasagawa ng kampanya, aralin at programang nagpapalalim sa pag-unawa sa pangangalaga ng kalikasan. Pagsusulong ng edukasyon tungkol sa kapaligiran. Pagbibigay ng malinaw na pahintulot, kondisyon, limitasyon at pananagutan sa pagmimina, pagtotroso at pangingisda. Property rights reform.
pagpapanumbalik ng nasirang kagubatan, mangrove, ilog, coral reef o watershed. Rehabilitasyon ng mga nasisirang ecosystem. Pagtingin sa kalusugan, edukasyon, trabaho at kalidad ng buhay at usapin ng populasyon. Integrasyon ng populasyon bilang isyu ng panlipunang kapakanan sa pagpaplanong pag-unlad. Pagtatalaga ng mga lugar na may mahalagang biodiversity at ecosystem upang mabigyan ng proteksyon. Integrated Protected Areas System. Pagsasama ng mamamayan, pamahalaan, paaralan, samahan at pribadong sektor sa pagpaplano at pagpapatupad ng programa. Pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan at institusyon. Pagtingin sa troso, tubig, mineral at yamang dagat bilang mahalagang salik ng produksyon na hindi dapat sayangin. Pagtatakda ng tamang presyo sa likas na pinagkukunang yaman. Pagbibigay ng trabaho, infrastruktura, serbisyo at alternatibong kabuhayan sa kanayunan. Pagpapalago ng ekonomiya sa mga pook rural o kanayunan. Paglilimita sa usok, maruming tubig, kemikal at basurang inilalabas ng mga kumpanya. Pagkontrol sa polusyon. Pagsasama ng epekto sa kagubatan, tubig at kalusugan bago magpasya sa isang proyekto. Pagsasama ng konsiderasyong pangkapaligiran sa pagpapasyang pang-ekonomiya at panlipunan. PSSD Patrol Challenge. Planong may pananagutan. Rubrik sa pagmamarka. Bago mag-click, isipin ang bakas. Paano maipapakita na ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat lamang sa dami ng gusali, negosyo o kita, kundi sa kalidad ng buhay, kaligtasan ng kalikasan, at lawak ng pakinabang para sa pamayanan. PSSD Mapa, kaunlarang may kasamang kalikasan. Gumawa ng graphic organizer tungkol sa PSSD. PSSD Mindset, suriin ang pinakamatibay na hakbang. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng pinakamainam na sagot. May planong magpatayo ng bagong kalsada malapit sa watershed upang mapabilis ang biyahe ng mga residente. Bago ito aprubahan, nais ng konseho na timbangin ang pakinabang at posibleng pinsala. Aling hakbang ang pinakaayon sa PSSD? Suriin ang biyahe at epekto nito sa watershed. Napansin ng mga mangingisda na kumukonti ang huli sa lawa dahil walang malinaw na patakaran sa paggamit nito. Nais ng lokal na pamahalaan na maiwasan ang pag-abuso sa yamang dagat. Ano ang pinakamainam na tugon? Magtakda ng pahintulot, limitasyon at pananagutan. Maraming kabataan ang umaalis sa kanilang bayan dahil limitado ang trabaho at serbisyo sa kanayunan. Nais ng pamahalaan na mabawasan ang paglipat sa lungsod at mapabuti ang pamumuhay. Aling programa ang pinaka-naaayon sa PSSD? Palakasin ang lokal na kabuhayan at serbisyo. May pagawaan na naglalabas ng maruming tubig sa ilog at naaapektuhan ang kalusugan ng mga residente. Nais ng barangay na gumawa ng hakbang na direktang babawas sa polusyon. Aling tugon ang pinakamalinaw na halimbawa nito? Maglagay ng filter at magsagawa ng inspeksyon. May water refilling station sa paaralan upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Gayunman, hindi ito madaling maabot ng mga mag-aaral sa annex at nahihirapan ding gamitin ng persons with disabilities. Ano ang pinakamahalagang batayan sa pagsusuri? Lawak ng akses, kaligtasan at pakinabang. Ang PSSD ay panawagan ng bayan. Umunlad ng hindi inuubos ang yamang likas, kumita ng hindi naninira, at magplano
nang walang Pilipinong naiiwan.